morning. Let's put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. I I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Today we contemplate on the mysteries of the glorious. The first glorious mystery is the resurrection. Let's offer this first mystery for the protection of the first responders, doctors and nurses who care for those critically ill by coronavirus, for wisdom and guidance on those scientists, researchers, and seeking vaccines and rapid testing platforms. Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive Forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. The second mystery is the Ascension. And let's offer this mystery for the speedy recovery for those suffering from the coronavirus, for protection of their family members and those who are at risk of getting or transmitting the virus. Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of your mercy. The third mystery, the descent of the Holy Spirit upon the apostles. And we offer this third decade for God's abundant mercy on the souls of those who have died from coronavirus, for strength and consolation for their grieving families. Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive Give us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of your mercy. The fourth mystery is the Assumption. We offer this fourth mystery for the protection of those who are most vulnerable to coronavirus, the elderly, those with compromised immune systems, those who have been traveling abroad, those who are in quarantine. Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of your mercy. The fifth glorious mystery is the coronation of the Blessed Virgin Mary as Queen of Heaven and Earth. And we offered this fifth mystery for the expedient halt to the spread of the virus, for churches and schools to be reopened, and for the people to be able to return to their normal daily activities with deepened faith and love for God, and for all the intentions offered in this rosary. Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, our hail life, our our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Concluding prayer, let us pray.
O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries in the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. Prayer to the Blessed Virgin Mary during COVID-19. O Mary, you shine continuously on our journey. As a sign of salvation and hope, we entrust ourselves to you, health of the sick, who at the foot of the cross were united with Jesus, sufferings and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide, so that at Cana in Galilee, joy and celebration may return after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to conform ourselves to the will of the Father and to do what Jesus tells us. For he took upon himself our suffering and burdened himself with our sorrows to bring us through the cross the joy of the resurrection. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and blessed Virgin. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Isang kabanal-banalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-live stream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Mula po sa inyong mga tahanan, inaanyayahan po namin ang lahat na aktibong makiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagtugon at mga awit sa loob ng banal na misa. Tawag sa ikakasal, si Ivan Luis Dominado Samaniego, 26 na taong gulang, nakatira sa Block 16, Lot 18, Goodwill Homes, San Bartolome, Quezon City, ay ikakasal kay Vanessa Louie Medalla Kabakungan, 26 na taong gulang, nakatira sa Block 3, Lot 19, Casanova Drive, Tandangsora, Quezon City, sa ika-15 ng Enero 2021 sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Quezon City. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga intensyon para sa pamisa ng pasasalamat ng Lat family, Laya and Imelda Victoria, Valbuena family, Falcon family, Cora and Toti Mangubat and family, Lawrence Vincent, Joey and Susan Dayaw and family, SD4 HOA, Arboleda family, Ho family, Jinko family, Nieto family, Ocampo family, Leasing family, Sevilla family, Agsaway family, Makadangdang family, Tan family, Lalucio family, Castillo family, Gomez family, Ruiz family, Bartolome family, Salazar family, at Austria family. Para sa espesyal na intensyon ni na Esther Hizon, Rafael Hizon Jr., Lilian Hizon, DMJVI, MVSR, ICB, Christine May Falcon, Anthony Perez, Go family, Buizon family, Jet Yap, Cap Vic Bernardo and family, Sevilla family, Kibogi family, Mary Caroline Go, at Temporal family. Para sa paggaling ni na Rodolfo Angeles,
Alan Kirby Agasha, CKO, Raymond Tan, Georgie Tianchon, Dina Baltazar, Jerome Pangyarihan Jr., Rosana Tambangan, VGKE, SG, Nori Mayuga, Alan and Isabel Buizon, Baltazar family, Daski Victoria, Moises Serrano, Raul and Joy Lumba, Victorina de los Santos, Abdo Yasbek, Jenny Rotoni, Barbara, Suzanne Marie, Mark, Miss Carmen Canapi, Michael Angelo, Nathan Avin Benalay, Fe Hapson, Quadra family, De Ocampo family, Chito Dizon, Mariel Rodriguez, at all those infected of coronavirus and involved in their care. Para sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwa ni na Charlene Lat, Aristeo Sr. and Laura Lat, Antonio, Lilia, and Lourdes de Leon, Crisanto Di Matatak, Brian Cheng, Althea Jacob, Oscar Parto, Antonio and Josefa Perez, Pedro, Isabelo, Isidora, Geminiano, Pacifico, Olivia Valdivesio, Remedios, Pedro Sr., Tomasita, Anastasio Yap Jr., Crispin Santiago, Junicio Ching and Lita Ching, Francis Xavier Marajeta, Mariano and Erlinda Soriano, Raymond Mianyo, Beatriz Orqueta, Elsa Panaca, Pilar Macrohon, Basilio Diego Sr., Carlos Umpa, Gomercinde de los Reyes, Candida de Sena, Clemencita, Ehera, Marichu Maceda, Hector Parcon, Alfonso Manahan, Wilfredo Torres, Crisanta Calilong, Edgardo Cruz, Richard Parcon, Josefina Eveo, Alfonso de la Vega, Leonora Esmeralda Yadaw, Rafael Quito Jr., Rafael and Faustina Sevilla, Roberto Versola, Jeneper Oledan, Juanito de Mesilio, Filipina Llanes Racho, Wong Hong Cheng, Rodelio de Chavez Hunsay, Francisco Morato, Wilfredo Balagot, Remedios Misa, Marvina Liban, Isabelo Garcia, Benjamin Alvarado Sr., Dominga Cuadra, Rolando Casas, Demetrio, Paz Hapson, Felicitacion Pascual, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng Oratio Imperata para sa COVID-19 virus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.
Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, your Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon po ay ang unang linggo ng Adbyento at simula ng taon ng pagsusugo sa mga bansa. Ang tema ng ating pagdiriwang ay ang pagpapasya bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Sinisimulan natin ngayon ang bagong taon sa simbahan sa pamamagitan nitong banal na panahon ng pagdating ng Panginoon. Tayo ay nasa taon B ng simbahan na ang ibig sabihin ay kay San Marcos manggagaling ang mga pagbasa ng Ebanghelyo. Idinidiin ni San Marcos ang katotohanang ang pagdating ni Jesus ay isang hamon para sa lahat ng tao. Kailangang magpasya ang mga tao kung tatalikdan niya si Jesus o kaya'y tatanggapin niya si Jesus at magiging kanyang alagad. Ilang buwan na lamang ang nalalabi bago nating ipagdiriwang ang 100 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas. Itinatalaga ang 14 ng Abril bilang taluktok ng pagdiriwang dahil sa paggunita sa pagtanggap ng sakramento ng binyag ni Haring Carlos, Reyna Juana at marami pa nilang nasasakupan sa Cebu. Tatagal ng mahigit sa 1 taon ang pagdiriwang na ito. Ang pagtatapos ay gaganapin sa 17 ng Abril 2022, Linggo ng Muling Pagkabuhay. Taong 1521, Linggo ng Muling Pagkabuhay, noong idinadaos ang unang misa sa Kapuluan. Salubungin sana natin ang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng ating matibay na pagpapasya para kay Kristo.
Ang pagdiriwang na ito ay pamumunuan ni Reverendo Padre Nino Etolier, SCJ. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, buong pagpapakumbaba, humingi po tayo ng tawad sa Diyos upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Si Propeta Isaías ay nagtuturong ang pagbabagong buhay, ang buod ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Ngunit ito ay hindi matatamo ng tao kung hindi niya aaminin ang kanyang mga kamalian at kung hindi siya magtitiwala sa tulong ng Diyos. Ang Diyos lamang ang makapagdudulot ng tunay na pagbabago. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at aming aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinutulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas?
Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit, at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok, kapag nakita ka'y magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin, pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit nami, mga dahong lagas, sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming mga salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagomot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Iligtas kami at tanglawan. Tinuturuan ni San Pablo ang mga taga-Korinto kung ano ang tunay na paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Ito ay ang paglago ng kaayusan ng buhay at ang dahan-dahang pagkawala ng kapintasan. Makita sana natin sa ating mga sarili ang mga ito sa banal na panahong ito. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas
upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito, isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinamamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pag-ingat kayo at maging handa. Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga kapatid. Gandang umaga, Father. Akala ko natutulog na kayo. Hindi pa naman. Ngayon po, ang unang linggo sa panahon ng Adbyento, na kung saan ang panahon ng Adbyento ay ito po yung mga araw ng paghahanda para sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Sa ating ipinagdiriwang po ngayon, dalawang pagdating ang ating ipinagdiriwang at inaasahan. Ang unang pagdating ng Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao. Ito po ang ating inaalala sa panahon ng Adbyento. At ang kanyang muling pagdating, hindi po natin alam kung kailan at saan magaganap, ngunit alam po natin at inaasahan po natin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya naman po napakahalaga ng paghahanda. At yun po yung tema sa linggong ito, ang paghahanda. Maging handa at maging maingat. Paghahanda na puno ng galak, excitement, sa pakikipagtagpo sa Panginoong Hesus. Sabi nga po, sa buhay po natin,
Maraming mga nangyari, lalong-lalo na ngayong taong ito. Sino po ba ang mag-iisip na sa unang buwan pa lang ng taon ay biglang puputok o mag-aalboroto ang isang napakaganda at payapang bulkang Taal? Sino po ang makapagsasabi na ang isang maliit na virus ang siyang magpapatigil ng ikot ng buhay ng marami sa atin o sa lipunan o sa ating pamayanan at makapagpapabago sa larangan ng buhay, negosyo o kahit sa ating buhay pananampalataya na magpahanggang sa ngayon ay patuloy na nandyan ang hamon. Sino po ang mag-aakala na tatamaan po tayo ng sunod-sunod na malalakas na bagyo bago dumating ang Pasko, bago dumating ang panahon ng Adbyento? Kaya naman po mga kapatid sa pananampalataya, mas maganda na dito po natin tingnan ang konteksto. Dito po natin mas unawain ang konteksto sa ating mabuting balita ngayong unang linggo ng Adbyento, yung paghahanda at pag-iingat, sapagkat hindi po natin alam kung kailan mangyayari o darating ang oras na ito. Sapagkat hindi po natin lubos maunawaan, alam, dahil marami nang nangyari sa ating buhay nang akala po natin ay matatag na. Katulad na lamang ng yaman, kapangyarihan, kalusugan, kaalaman, koneksyon o yung ugnayan. Subalit sa isang iglap, hindi po pala ganon katatag. Sabi nga po, may mga nagaganap sa ating buhay na sa isang iglap lang ay biglang nababago na hindi po natin inaasahan. Halimbawa na lamang po sa isang pagkakamaling text, mababago ang iyong buhay. Isang wrong send, mali na bago na ang iyong buhay. Sa isang pananalita, na bago na ang iyong buhay o ang ating buhay. Kaya naman po ang paalala sa atin ng Panginoon, maging handa. At sa paghahanda, maging maingat. Sapagkat dito nakasalalay ang ating buhay, ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya naman po mga kapatid sa pananampalataya, mahalaga sa ating paghahanda na tayo ay maging mulat, maging buhay at kumikilos. Maging mulat, buhay at kumikilos. Kaya nga po ang panyaya sa atin ngayon ay yung pagbabalik loob sa Diyos. Kasama po dito na ibalik po natin ang ating sarili sa ating pamilya. Totoo, sa loob ng 8 buwan, kapiling po natin ang ating pamilya. Pero ang tanong, totoo nga ba na naibalik po natin ang ating sarili sa ating pamilya? Dahil marami sa panahon po natin ngayon, magkakasama nga, subalit wala naman pong magandang relasyon o ugnayan sa pamilya. Ito po yung hamon sa panahon ngayon bilang paghahanda na ibalik po natin ang ating sarili sa ating pamilya. Dahil marami magkakasama sa pamilya, subalit parang ang layo naman sa isa't isa. Kasama rin po sa paghahanda, hindi lamang yung pagbabalik ng ating sarili sa ating kapwa, kailangan din po natin ibalik ang ating pakikipagkapwa-tao. Sa loob ng 8 buwan, nawala po yung ugnayan, pisikal na ugnayan natin sa ating kapwa-tao, sa ating mga kasama, sa ating pamayanan. Ito rin po yung panahon na unti-unti ibalik po natin yung pakikipagkapwa-tao. Kaya nga po sa taong ito ay pinagdiriwang po natin ang Year of Missio Agentis
Mission to the nation. Ipinapaalala po sa atin na pagkatapos ng 500 taon ng ating pagiging Kristiyanong bansa, ay dapat muli po nating papanibaguhin ang ating pagtatalaga ng ating sarili bilang mga Kristiyanong misyonero sa ating mga pamilya. Ad intra. Unahin po natin yung pagiging misyonero sa loob ng ating mga tahanan. Nandun din po yung ad extra. Ad intra, ad extra, yung sa labas naman po ng ating mga tahanan. Misyon sa loob ng parokya. At nandyan din po yung misyon sa labas ng ating parokya. Mula at buhay at kumikilos na pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod sa kapwa para sa ating, lalong-lalo na para sa ating kapwa na higit na nangangailangan. Hindi lamang po mga material na bagay ang inaasahan ng Panginoon na nais niyang makita sa kanyang muling pagdating. Ngunit lalong-lalo na ang ating ginagawang pagkilos, pagsagawa ng misyon sa mga taong naghihikahos sa kanilang buhay espiritual. Kaya naman po kami ay natutuwa at nagagalak sa ginagawa po ninyo. Na kahit po tayo ay lockdown, pinatunayan po ninyo na sa buhay misyon ay wala pong imposible. Hindi po imposible na mangaral sa mga bata kahit lockdown. Pinatunayan po ninyo na hindi po hadlang ang COVID upang makipagkapwa-tao. May sa buhay po ninyo ang inyong pananampalataya na mulat, buhay at kumikilos. Kaya nga po ang panyaya ng simbahan ngayong taong ito bilang mga misyonero na ang bawat isa ay maging tagapagdala ng tuwa, ng galak at habag ng Diyos sa ating kapwa. Malaking hamon po yun. Na makita sa atin yung totoong galak at tuwa ng ating pananampalataya. Hindi po pwede ngayong taong ito na ang bawat isa ay maging pabigat sa isang pamayanan. Sapagkat sa pagsasagawa ng misyon, unang-una, nakikita po ng mga tao kung buhay ang ating pananampalataya, kung kaaya-aya, hangitsura o aura ng taong nagpapahayag. Bawal ang nakasimangot. Di ba? Bawal yung dugtong yung kilay. At bawal yung malungkot sa simbahan. Yun po yung totoong pagdiriwang. Sa panahong ito ng pandemya at kalamidad, napapanahon din po ng bawat isa sa atin ay maghatid ng galak at habag ng Diyos sa ating kapwa. Sikapin po nating maging misyonero. Buksan ang puso. Buksan ang puso. At higit sa lahat, buksan ang kamay sa pagbabahagi ng buhay at pagbibigay tulong sa kapwa. Ito po ang paghahanda na may ginagawa na ikinalulugod at ikinatutuwa ng Diyos. Ito po ang paghahanda na may ginagawa na nais makita ng Panginoon sa kanyang muling pagdating. Siya nawa. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
nang may ikatlong araw na buhay na mauli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maghanda para sa pagdating ng manunubos. Sa mga buwang ito ng ating paghahanda para sa pagdiriwang na 500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, maging buo nawa ang ating pagpapasya para kay Hesukristo. Ang ating sasambitin ay, Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maihanda nila ang bayan ng Diyos sa pananariwa ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo, ang Panginoong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bayan, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang hirap sa panunungkulan nasuklian ng Diyos ng ligaya, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng ating pagkakristyano bilang bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang puspusin sila ng pananampalataya at maging makabuluhan sa kanila ang pagunita sa pagdarating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nangangamba sa ating hinaharap, lalo na sa Paskong ito, upang ang pananampalatayang dinala sa ating bayan, 5 taon na ang nakalilipas, ay magpatibay sa ating mga kalooban at magdala ng kapanatagan sa ating mga kaisipan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa simula ng banal na panahon ng pagdating ng Panginoon, upang lalong tumibay ang ating pagpili sa Panginoong Hesus sa harap ng mga pagsubok na dala ng ating makabago at makapanghamong panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at lahat ng mga kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nagdulot sa amin ng pananampalatayang Kristiyano, 500 taon na ang nakalipas, isugong mo sa amin ang iyong Espiritong Banal, upang kung saan niya pinukaw ang kalooban ng aming mga ninuno at pinagtibay sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod sa harap ng kamatayan, ay bigyan din niya kami ng biyayang laging piliin sa aming buhay ang pagsunod sa manunubos na darating, ang iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sa
sa isang tangkay na upas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Diyos mo at pagkabuhay, namin at tubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami karon. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na ang mga mahal namin sa buhay na yumao na aming inaalala ngayong buwan ng Nobyembre. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ng Panginoong Hesus, dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa
Hinihiling namin kami iatya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagwalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pighing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat, at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsiluhod po ang lahat para sa ating 2021 Year of Missio Agentes Missio Prayer. God, our loving Father, you sent your Son into the world to proclaim the good news of salvation to all, to sinners, the poor, oppressed, the sick, the abandoned and neglected. He gave his life on the cross for us and rose again to new life, to redeem us and reconcile us with you. You sent your Holy Spirit to the apostles to continue the work of your Son and to lead all to salvation. We thank you, Father, for bringing us from darkness into light through your loving plan 500 years ago. Missionaries came to our land to proclaim the gospel of Jesus, your Son, to our ancestors, that made us your people and the Church. The gift of faith has accompanied us through both darkness and lights, defeats and victories of our history as your people. Our faith has become for us true light that shines in the darkness. Renew in us the grace of your Spirit that impels us to be witnesses of Jesus, your Son, to a world broken by greed, violence, injustice, sickness, and suffering. May our faith bring us to unity as your children, to care for and love one another. May the Holy Spirit empower us to be proclaimers of the good news to our brothers and sisters in Asia and to all nations. Give us the sincere desire to help others to come to faith in the Lord Jesus, to share in your joy and life. May the Blessed Mother, the star of evangelization, accompany us and pray for us as we live and share our faith with others. May our strong love and devotion to her as our mahal na ina form us to be true disciples and witnesses of Jesus to all, always ready to be sent and to be obedient to whatever Jesus asks of us. We ask this through Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po uli ang lahat para sa Novena Prayer to the Immaculate Conception. Prayer for the first day. O Mary Immaculate, I humbly ask you to intercede for the gift that will strengthen my faith every day and for the light of God upon those who have fallen into sin like me. Preserve in me the kingdom of God and help me not to fall into sin, and grant that my family and the whole society may always keep a strong faith in your most holy Son. Grant that through your intercession, Holy Mother Church may have greater strength and life amidst the many tempests and dangers of modern times. Through Jesus Christ our Lord. Amen. O Mary Immaculate, Lily of Purity, from the very first moment of your conception, you were filled with grace. I thank and adore the Most Holy Trinity for having imparted to you sublime favors, such as bestowal on you this great honor, and I prostrate myself before you to beg a share of your graces. To you, O Blessed Mother, I recommend myself, and I ask you to protect me against the dangers of body and soul, most especially from the temptations against purity.
Do not forsake me, Blessed Mother, because my salvation might be in peril if you would not protect me. I pledge to keep myself in a life of grace by imitating your virtues. And also through your glorious Immaculate Conception, I humbly implore you to grant me a special grace which I seek to obtain in this novena. Amen. Concluding prayer. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without original sin, pray for us who have recourse to thee. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayo at ibahagi ang galak at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Walang